sa kakatawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa maluod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 19 sa buwan sa Abril 2024. Ako yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Ako sab si Dennis Rigner Tabar. Maram ka nakalimot si mo pa. Sa ngayon sa akong regular co-anchor nga si Manny de los Santos Rabakal, kami nyo alagad sa kahanginan uban ni Mininyo hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naandan atong ipadangat ang atuang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, groundwater holding up, MCWD supply falls 16%. Sa Super Balita sa Sunstar, 8 ka ektarya na igo sa grass fire. Sa The Freeman, City Council asks NEDA and DOTR stop CBRT civil works. Sa Banat News, sa The Freeman, Nigerian nga tinun-an nangawat sa silingan sa Gipuyang condominium. Sa Philippine Daily Inquirer, China says Marcos government broke new Ayungin Pact. Embassy says that after denying China's agreement with former President Rodrigo Duterte, the Marcos administration just discarded last September's internal understanding with Beijing and a new model to ease the tension at Ayungin Shoal. Sa Philippine Star, First Lady hits Sara. She has crossed the line. Bad shot na yun sa akin. Sa Manila Bulletin, PBBM grants grace period to e-trikes, no reprieve for colorum vehicles as Abalos warns of stiff fines. Ug sa Tempo, BSP chides vlogger Boy Tapang apologizes for using 1,000 peso bills in making kites. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka may padangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa tukaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag, kapulisan sa lalawigan sa Subo ni mando sa Argao Police Station nga palawman pa ang investigasyon bahin sa duha ka pamilya nga gisulod sa mga armadong tao nga nagpailang sakop sa PDEA 7. Giingong gipangkuha pang ilang mga gamit ug kwarta. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Muhimo karon ng investigasyon ng Argao Police Station labot sa legasyon sa duha ka mga pamilya dinho sa ani negosyante sa sitio Himungbungan, Barangay Taluot, lungsod sa Argao nitong Martes sa alas 11 sa gabi diin giransa kagilang nga bahay sa napulo ka mga armadong lalaki nga nagpailang nga mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Mato ni Police Major Wendela Villana, ang Information Officer sa Cebu Police Provincial Office, nga gimanduan na ang hepe sa Argao Police Station nga mulusa ng investigasyon may kalabutan sa mong pasangil. Makigalayo ng kapulisan sa Argao sa mga biktima ug sa mga residente sa dapit kadtong kasayuran sa insidente aron masayran kunon sa katinuod ang pangangkon nilang Chula Manolo Mamalyas ug Giovanni Hicali Carrillo. Pero for the time being, as far as Cebu Police Provincial Office, information pa lang niabot sa mo ang allegation. That is why our provincial director has directed the Chief of Police of Argao Municipal Police Station to conduct investigation under the supervision of our investigation division of our provincial office. So in days to come, we will just update you what's the result of the investigation, because for the time being it would be premature to give a statement kung dili pa nato makuha ang result sa investigation and labi tong mga individuals nga naay personal knowledge on the matter. Dugang na Villana nga walay operation ang nakalain-laing ahinsya sa gobyerno sa lungsod sa Argao, sanglit kung do naman mo coordinate kini sa local police station nga mao'y standard operating procedure. Tungod ni awhag sa kapulisan sa lalawigan ngadto sa mga silingan na magkaha sa mga biktima, kadto first hand information labing maayo nga mohatag og pamahayag sa kapulisan sa lungsod sa Argao aron sa daling kasulbaran sa mga insidente. So we are appealing the public, labi na sa katong mismo sa tag-iya sa balay or mga silingan nga naa dito nga naay first impression kung what transpired. Please coordinate with your local police or feel free to visit our police station para ma-incorporate na siya sa ato ang investigation. Kay ang statement ganiya sa Chief of Police of Argao, she will not allow nga mahitabo na siya ang decision. Kay kung if ever man nga naa, there must be a coordination coming from operating units to their kanang
ang station. Nasairan nga nagisunod sa mga armado ang balay ni Mamalyas ug gipanghikyan aga mga gamit sa sulod ug gikuha pa ang multicab niini nga mobalor sa 175,000 pesos lagip na ang duha ka mga motorsiklo. Gipasakay pa siya sa sakinan sa mga suspitsado ug gipangutara kung nasa gibutang ang iyang supply sa illegal nga drugas din sa pagtuo nadudahan sila nga namarigyag shabu silang dapit apan gipakanaog siya sa Valladolid sa dakbayan sa Karkar na ng pagkaalauna sa kadlawon. Si Mamalyas na negosyo og pautang sa dapit na maligyag karne sa baboy og nagpaluwagan pa kini nga mahinungdan nga sila nakapundar. Gisunod sa pagransak ang balay ni Giovanni Hicali Camillo apan wala siya maabti human nga midagan siya sa luyo sa Casillas apan ang ilang mga butang sa sulod ang gipangsiksik sa mga suspitsado ug gikuha ang kwarta nga mobalor sa 140,000 pesos ug ang tulo ka mga cellphone o sa tablet lakip na ang motorsiklo niini. Sa pagkakaroon blanco pa ang kapulisan kung kinsa ang naghimo sa krimen ug ilapang ang ipangsubay ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit nga makatabang sa ilang gihimo karon nga investigasyon. Arnold Bustamante, CCTV. Samtang sa laing balita, Mandawi City Mayor Jonas Cortez bidipinsa sa sugyot ni Governor Gwendolyn Garcia nga Rotonda Junction diya sa may UN Avenue. Pagpalapad sa karsada, gisugda na ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na pag-aspalto ang kilid sa UN Avenue ubos sa Marcelo Fernan Bridge sa siyudad sa Mandawi. Ang pagpalapad sa daan o diameter sa roundabout ang usa sa mga solusyon nga nakita pagpalambo sa giduso nga roundabout system sa intersection sa UN Avenue ug DM Cortes Street. Apan giingong dili pa kini mao tungod kay mas palapdan pa aron mo daghan ang lanes. Matod ni Mayor Jonas Cortez nga nisanong sa pagpalapad ang mga tag-iya sa luna palibot sa intersection. Gawas sa pagpalapad aduna pay daghan nga kabag-uhan nga ipatuman sama sa paggamit sa daan atbang sa Wilcon Depot magkonektar sa Cambugaong Bridge aron adto na moagi ang sakyanan paingon Konsolasyon og norte gikan sa Lapu-Lapu City. Matud sa mayor nga mao kini ang nahimong rekomendasyon human sa simulation ni atong Domingo. So ang mao to nga nalipay kog dako nga hopefully no dili ang kausaban dili diha dayon makita. Mangita tag solusyon kay kana manggon trapiko. It will translate economic loss o kanang traffic kayo, kanang night tukuron nga ilabang dugaya, tagpilak tuig. So ang economic loss ana dili lang sa Mandawi sa Lapu-Lapu, apil na ang Metro Cebu. Kay una-unaan ninyo ang kaning daan kana nga daan mao na corridor. Gihimugatan ni Cortez nga dakong tabang kung mapaluagan ang trapiko sa lugar nga usa sa mga busy nga intersection sa Mandawi. Matod ni ini nga ipatuman gyud ang roundabout nga gisugyot ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gipangayo sa mayor ang pagsabot sa katawhan. Maghinumduman nga napuno og negatibong komento gikan sa mga motorista ang gihimong simulation ni atong Domingo tungod sa kabugat sa trapiko. Ato ning gibuhatanan. Ay why manghunaw di ko manghunaw ana. We have to accept nga kuan. I have to take the cudgels no same as governor nga ni kuan siya nga why ko kahadlok nga mo kuan atong roundabouts. Kana siya padak-an atong pangitaag solution. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Silang bahin ka mahinungdanon sa tawhanong katungod lakip na sa mga labing kabos gipaniguro sa Commission on Human Rights. Usa na niini ang pagpakig-alayon ngadto sa mga universidad aron ilakip sa curriculum ang human rights education. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Usa sa mga gisiguro sa Commission on Human Rights mao ang pagpasabot unsa ka mahinungdanon sa tawhanong katungod hangtod na sa labing kabos kon grassroots level. Mao nakig-alayon sila sa managlahing sektor aron mas mapalapdan pa ang ilang kausa. Sama na lang sa ilang partnership ngadto sa tulo ka mga dagkong tunghaan sa Sugbo diin lawmang itudlo ang human rights education. Mato di CHR Chairman Richard Palpal Latok nga ilakip sa curriculum ang human rights education ngadto sa mga tinun-an sa kolehiyo samtang palapdan usab ang pagtuon bahin sa tawhanong katungod uban na mga universidad isip Center for Human Rights Education. Ang educational institutions ay malaki ang magagawa at maitutulong sa pagpapalaganap ng konsepto ng karapatang pantao, lalong-lalo na kung masisimulan ito ng maaga sa ating mga mag-aaral. Laing proyekto usab nga gibuhat sa CHR mao ang Alisto Alert Mechanism kung diin ang mga sakop sa media may mong makasumbong sa CHR bahin sa human rights violations. Pinagi sa modernong teknolohiya sama na lang sa messaging applications, direkta nang makadawat og report ang CHR og makahimo og dinali ang lakang.
Sa laing bahin, gikalipay sa CHR Region 7 sa nahimungdagan sa human rights cases diin ana na kini sa 65 niadtong first quarter ning tuiga. Mato di Regional Director Attorney Arvin Odron nga gipaubos na sa ombudsman ang pipila nini ka mga kaso. Sometimes we receive from courts a copy of the subpoena sent to the respondents, meaning to say the case is now being heard in court and the CHR is being informed about the cases, the update of the cases that originate from the CHR. Awag karon sa CHR 7 ngadto sa katawhan nga di gayud magduha-duha sa pagsumbong kanila kung nakalapas man sa tawhanong katungod. Kini tungod kay andam usab silang motabang sa patas og mas luwas nga paagi. Dahil kami ho naniniwala na mas mainam na palaganapin lalo, mas maiting na palaganapin ang karapatang pantao sa grassroots of the society dahil sila ang mas nangangailangan. We are independent in the sense that although funded by the government, but we do our work independent from the three branches of the government. Gian Navarro, CCTN News. Samtang dakbayan sa Lapu-Lapu, andam na alang sa Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu City. Kini nagpasabot nga ang security plan ug ang pag-andam sa kadalanan kabahin sa ruta naanay na alang sa dakong kalihukan sa dakbayan karong Abril 21. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga hanay na ang tanan preparasyon alang sa gipangandaman sa dakbayan nga Ironman 70.3 Lapu-Lapu karong Domingo, Abril 21 tuig 2024. Lakip na niini ang kadalanan nga kabahin sa ruta. Wala na'y ongoing road construction, ang mga manholes na tabunan na og naayon na ang mga water piping. Gibutyag usab ni Dr. Janice Tugonon, ang city veterinarian, nga luwas na usab sa mga stray animals ang mga mopartisipar tungod kay gipaningkamutan nilang ma-impound kadtong maglibod suroy sa kadalanan. Mao jud ay atong gipaningkamutan nga malikayan nato ang accidents through sa kaning mga stray dogs nato. So mao lang nay atong gihangyo sa mga tagiyas, mga iro nga in town, hipusa in town na. Samtang alang sa pagbantay sa seguridad sa mong aktibidad, gibutyag ni Police Colonel Ali Baron, ang officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office, nga andam na usab ang ilang security plan. Libuan ka mga PNP personnel gikan sa dakbayan, inubanan sa force multipliers ang ipakatap sa maong adlaw. Apan tungod kay apil sa ruta sa 90-kilometer bike ug 21-kilometer run ang Cebu City ug Cordova, mutabang sa pagbantay sa seguridad ang Task Group Cebu Province ug Task Group Cebu City. What I mentioned yung mga deployment namin sa yung sa DD, more or less mga on sa Lapu-Lapu security coverage alone, more or less 1,200. But all in all, aabot ito ng mga 1,700 plus yung deployment sa Task Group Cebu, Task Group Cebu City. Dugang niya nga bisan ang dakbayan sa Mandawi walay apil sa ruta, apan ang Task Group Mandawi mutabang usab sa pagmonitor sa traffic ug sa pagbantay sa seguridad sa mga turista, ilabi na nga agianan kini padung sa dakbayan. Samtang alang sa Reyna Bulak na run karong Biyernes, 92 ka security personnel ang ipakatap sa kadalanan. Matod ni Police Colonel Baron nga hanay na ang tanan ug naghuwat na lang sila sa adlaw nga ipahigayon ang maong dakong aktibidad nga gipangandaman sa dakbayan. Ang kulang na lang talaga namin is to implement the plan. Na-kompleto na yung plano, hinintay na lang namin yung daily. Gipahigayon na karong hapon ang send-off ceremony sa mga security personnel aron formal nang masugdan ang deployment sa mga task group. Lauman nga sa karong tuiga 22 ang mga professional athletes nga mosalmot sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu gikan sa 54 ka mga nasod apan posible pa kining madugangan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, hubog nga lalaki gipusasan sa mga barangay tanod sa Kamputhaw, human misunog siyang mga labhonon sud siyang kwarto. Personal nga problema mo'y hinungdan siyang pagsunog sa iyang mga labhonon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Nabalhog karon sa Bidana Police Station ang usa ka 24 anyos nga lalaki human ni Dusliti ang ihagal labunon sulod siyang kwarto sa Purok 3 Barangay Campotao sa Repen Sugbo pasado alas 2 ganinang kadlawon. Matod sa suspitsado nga si Philip Rodriguez Belda nga tungod sa kahubog iyang nahimo ang pagsunog sa mga labunon. Iyang giangkon nga dunay siya personal nga problema ug sa dihaga iyang nakita ang nagtipunog nga mga labunon sa suok siyang kwarto iya kining giduslitan. Wala ra makadako ang kayo tungod kay dali nga mitabang ang mga silingan aron mapaong ang kayo apan nakan gyud ang kama sa sulod siyang kwarto. Matod ni Police Major Don Mark Alfred Lianzang, hepe sa Billana Police Station, nga human ni silao ang mga labunon nga gisunog sa suspitsado nakamugna kinig kahadlok sa mga silingan. Based sa amo ang interview sa iya is sunugin niya lang daw yung gamit niya kasi may emotional and mental distress yung suspect natin. Unfortunately, yung silingan or area kung saan niya sinusunog yung gamit niya na nahulog sa uncontrollable fire yung incident. So nag-cause ito ng emotional distress dun sa may-ari mismo ng bahay which nagtawag agad ng barangay and then pinahuli ito together with our police sa barangay. Mga tanod nga daling miresponde may pusas kang Bilda o gidala kini sa Billana Police Station ug itakdang pasakaan kini kasong unjust vexation. Nangayig pasaylo si Belda sa nga nahimo sanglit resulta matod pagadto sa iyang kahubog ug sa iyang gihambin nga problema sa kinabuhi. Apan ang mga silingan sa suspitsado na balaka nga kung wala pa nila tabangi sa pagpaong nasunog na ang tanang mga balay sa palibot tuod lang sa tinuyo nga pagduslit sa mga labunon ini. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Karon arita sa itong paghisgot-hisgot, unahon sa tanidan og remind atong mga kaigsuunan tungod kay karon na ning Sunday, no? Domingo. 21 man. Oo. Dunay mga pangsirad-an nga mga kadalanan sa Lapu-Lapu, Cordova, sa SRP ug sa CCLEX. Expect matud pa nga mga major roads sa isla sa Mactan, sa South Road Properties ug sa Cebu Cordova Link Expressway kun CCLEX nga sirad-an dili paagian sa traffic tungod sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu nga ipahigayon karong Domingo sa Mactan Newtown grounds. Ang Lapu-Lapu City Traffic Management System ug ang Ironman 70.3 Lapu-Lapu organizers mi pagawas na og traffic advisory kabahin usab sa ipahigayon nga lumba man no karong adlawng Domingo. So kung doon na mo biyahe nga syempre mo atumog airport para sigurado lang yun mas may pagmusayo mo. Ang duha dagda na ni dakong kalihukan na niyang usa ni katong kuan bulak na run no nyari sa Newtown gihapon kasayo man hinoon to siya pero kini nga Ironman mao ni siya usa sa mga dagko nga kalihukan sa Lapu-Lapu di non every year pero usay ana pirmi gina diha nga ipahigayon sa Lapu-Lapu tungod kay naa mo mga dagkong hotel unya naapoy kanang sa ilahang dagat kay mura maning mahog og kanang triathlon swim bike run yes nya ang CTMS niingon nga mopatuman sila full closure sa kadalanan nga gi-identify isipruta sa International Triathlon event. Lakip sa mga apektuhan nga mga kadalanan mao ang Suba Panas Corner Suba Basbas. Asa na dapit? Suba Basbas padong na ngadto kon Suba Basbas. Punta Engaño. Padong Marigundo na siya og katong sa Mactan. So ang masirad-an Suba Panas Corner Suba Iskina Suba Basbas Marigondon intersection, Maribago intersection, Mactan intersection, MEPS 1 Gate 3, Lapu-Lapu City Hall flyover. Lapu-Lapu City Hall flyover. Flyover. Sige. Ug ang first Mactan Mandawi Bridge. Ubay gyud. So, kuan ni no kana nga ang Padong Airport ani unsa man kay Second Bridge agi. Second Bridge agi ka. Nya Cordova. Mas maayo Cordova. Second Bridge ka nya to ka nga to lusot sa kuan. Cordova man na ato nya maduna ka nga to Lapu-Lapu. Dili airport mo ka. Airport Kung Second Bridge ka. Second Bridge. Alahan na daot. Adi akong no release day. So kung kung padong mo airport labi nag airport sa sayo lang mo gikan o baka ay lang yun mo og kumpiyansa tagayan yung taas nga kanaganing oras ang inyong pagbiyahe. Pero kung ako kanang
Ay pag-adto na lang ko dito daan inig Before after sa pagsira. midnight. Oo, okay. Niingon sila nga ang kini kunong pagsira alang ni sa ilahang execution sa maong kalihukan nya aron safety sad ang mananaw ang mo participate. Gikan sa Lapu-Lapu ang mga athletes mula hus nga to Cordova unya ang kalihukan magsugod alas 4 baya sa kadlawon hangtod sa alas 2 sa hapon. Oh. Kay expected maguni dili ra ba ni mga Pilipino ray mo appeal ani appeal ng mga foreigner no mga international mo appeal ani unya daghan po ni na gani mga artista ani mo ni usas mga daghan ang mutanaw ani kay ang tan-aw nila ang artista ra kay like for example mo appeal man na si kanang asawa ni Sara Geronimo. Bana siguro. O Bana. Si Matteo Giudicelli. Si Piolo Pascual. Papa P. Mo appeal sa pangyani. Daghan ning mga artista sad nga mo appeal ani mo na nga daghan sang mutanaw pero kini gisiguro po yun nga siraduan kay usahay mangod labi na kadaghan man kakitaan ng mga inani nga mga kalihukan say na imong labang gyud nya madisgrasya na inoon ang katong siklista silang duha asa tong uban maangin pa sumuna nga siraduan daghan yung mubantay kaghapon adlaw gipahigayon ang send off ceremony sa tuang kapulisan niya nga mo bantay ani unya kagahapon sa pato nakita kay ang gikuha gud ani nga consultant sa security plan si retired General Ray Lindon Lawas sumuna kakita ko kagahapon sa iyang post kagahapon ni General Lawas o karon konsehal na sa Dumaguete City dito na ito nakitaan nga nagpost na siya kay siya may usas mga gikuha ani gyud nga consultant ini nga security plan nga gihimo ani dako nga kalihukan diya sa Lapu-Lapu. Oo, unya Timan-i nga alas 4 magsugod ang kalihukan hangtod sa alas 2 sa hapon. Unya tungod niini ang CTMS ni advise sa mga taga-upon ug katong mga moadtoan ng dapita nga planuhon daan ang ilahang ruta gamiton ang mga alternative roads aron malikayan ang kining inconvenience atol na usab sa pagsira sa pipila ka mga kadalanan. Adi yung kayo importante o ato mo na plano mo mga ligo mong dagat or namoy ato Lapu-Lapu. Ayaw lang sa kay labi na og di ka taga Lapu-Lapu nya yung kaplanuhon ni muda unsa man may magsuito kas karsada inig-abot pa lang ni muda ato magtuyok-tuyok na kagadahan kay sira nya sagad na ba sa nindot ra ba nga mga kadagatan or mga hotel or mga resort dias Lapu-Lapu kanang tanang gipanganilan ng mga area naa diha Inganyo kanang Mactan kanang Newtown kana diha sa Subabasbas Marigondon mao man mga area diha nya mosamot ni kadako ang kalihukan kay murag ika 10th man siguro ni nila murag daghan ka ay mga pilang mga pro nga triathletes ba correct nya subay sab ni ining Ironman nasa punto si Congresswoman Cindy King Chan ang gingnan ng DPWH nga susiyon gid ang ruta aron kanang dili delikado sa mga pilba pero gimanduan sa dang City Veterinary Office nga in town kanang ipuso ng mga iro. Kay mukalit na naglabang. Ipuso ng mga iro nya hasta na ilang kana ra bang dias Marigondo no kanang corner kana ilang gingon nga corner sa Subabasbas ug sa Mactan kanang kuan dia bati pa ba kinang kalsada pod. Di na may kalsada dia mo makadag traffic din dapita. So mo nay atong bantayan no karon na ning Domingo 21 4 AM. Oo. So kung morning inyong flight or bisan pag alas 2 or alas 3 inyong flight I doubt nga mahumanag ngun anak kadali. So mas may pag mo adto na lang mo daan. Kung pwede lagi adto na lang mo after midnight adto na lang mo magtugtog dito kaysa mabiyaan mo, di ba? Correct. Adita sa laing hisgutanan katong na front page kagabi kakita ko ani den hibong ko at first abi na ko fake news to be honest kakita ko bag art card ba yan ay picture nilang duha sa First Lady ug ni Vice President Inday Sara ug ni First Lady Attorney Liza Araneta Marcos unya abi na kog fake news kay kanang di biya ni siya tigtingog apparently ni tingog gyud di ay kay niingon naman siya nga na bad shot kuno sa Inday Sara niya ang Vice Presidente na bad shot meaning usa nang bad shot mara nagduog bilyar gaduwa og kanang kuan nga brago napaso ana wa na mayo kini sad after sad ni adtong kanumdum kanay ni gawas nga picture a video nga nagbarog si Inday Sara nagbarog tong usa niduol si PBBM naasad si First Lady kunya nilamano si PBBM ni Inday Sara pero mura siya gisnab sa First Lady so karon taliwaan ng mga chika-chika nga mga ingon ana nga wa na gyud di na gyud maayong kabubuton aning mga Marcos ug mga Duterte kini day si First Lady Liza Marcos ni butyag atol sa interview nga di na mao ang iyahang pagtan-aw sama kaniadto kang Vice Presidente Sara Duterte
Iangkon ang First Lady nga nasakitan siya. Kay ang Vice Presidente matud pa nga mausay Education Secretary ni katawa human si Presidente Marcos gipasanginlan nga bangag o high on drugs sa usa ka rally nga gihimo sa mga Duterte. Sa iyang quote, sa iyang interview nga itong kaning broadcaster Anthony Taberna ang giposted sa Facebook, niingon siya, I mean for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. So, makasabot sa tani, asawa ba yan na? Tinuod sad, in fairness sa presidente, wala man sa nakadungog niyang kuwan. Ang nagtabi sa nato higayuna, moro sa bangagod. Paet. Mori na baron. ang nagtabi sa dato bang higayuna, moro labaw pas bangag. Sa tambal, no? In fairness ba sa presidente, after all the statements, di ka makaingon nga same level ba sa pinulungan, di ba? Kanang to be fair ba? O niya, si First Lady Lisa Marcos was apparently referring to that prayer rally in Davao nga ang amahan ni Inday Sara ni tumbok nga si Marcos adik. Ang presidente ni katawa raman aning mong diba ningon the president mismo sa ding gipangutan ni katawa ni ningon siya it must be the fentanyl. Diba ni gawas na nabalita gyud na ang nasakitan sa First Lady kay nganong ni katawa sad ang Vice Presidente. Niingon ang First Lady nga, maayo raman kay kunon ta siya, ngadto ni Sara, kinsa ni lansar pagka Vice Presidente, ubos sa ilahang Unity Team Alliance in 2022. Itumbok ni Taberna, nga niingon ang First Lady nga murag nilabang nas linya, has crossed the line. Sa dihang gipangutana niya kung sa man magkauli ay pa mo, posible pa ba nga dunay reconciliation? Niingon ko no si First Lady Liza Marcos, bad shot na yun sa akin. Pero dili isad ko no klaro kung unsa nga question ang iyang gitubag kay gi-consider man sad to nga teaser, gitabas-tabas nga mga video. Pero mao ko na niingon ko no si Liza nga balat sibuyas ko no siya kung pasakitan na ang iyahasang mga anak. And siya, I don't get pikon. I get pikon when they hurt my sons. Pero katong yang giingon nga bad shot murag maotoy kanang gitumbok sad nga hinungdan. Well, sa sinugdanan palang daan, di maguta makaingon nga kining ilahang panag-uban tungod yun kay maayo jud kayo ilang relasyon, yan nakasinabot jud sila nga kanang para gyud nga mulambo gyud ang Pilipinas, nakatipon ni sila tungod sa politika. Strategic alliance. To be honest. Hindi na lang ta magminaot ba? Maingon ta nga ang ilahag yung panag-uban tungod jud kay nindot jud kay ilang relasyon sa sinugdanan unya naagid sila yung mga kasing-kasing og kanang hinunahuna nga para mo lambo gid ang Pilipinas. Dili kanay mong termino nga strategic alliance mao na labing tinuod nga magtipon ta para makadaog ta. Magtipon ta para mapilding kontra. Kay para ligon ba? Para ligon ta. Kay kung nagbuwag-buwag pa sa to sila, delikado sa to sila Correct. Unya, og imo sa nang ang katosang pagkasulti apod ni Duterte po didto po mo na sakitan ni sa First Lady. Maganadaanan siya kay nasundanan pa lang daan ang baba na atong kanhi presidente. Di man to mapungan. Pero ako sad ba kung mo gid na imuhang kanang kung ako mo gid na sakit para nimo once and for all pagpa-check dito kanang hair follicle para human ang storya. Di ba? Unya nya kana pod si kuan kana pod makasabot ra pod ta no sa pero First Lady. Pero understandable gyud kay nasad ng bana. Bana guna nimo. So natural na pero kanang bugato yung giingon den nga kanang akong bana buhaton ang tanan aron mapanalipdan ka unya ikaw imuha lang ingon anaon. In fairness pod gyud sad ni noon ni Marcos ug sa mga balita ba nagsunod tas mga balita. Wa man kita makadungog gyud ni Marcos nga ni Bira gyud ni Sara nga barabag ug wa na gyud siya salig. Bisan gani sa amahan dili sad siya kung imong itandi sa baba ni former President Duterte wala ka 1/4 ang tubag ni Marcos. Kung magisgot tag breeding ba? Magisgot tag breeding mas arang-arang nag-breeding si Marcos kaysa ni Duterte, no? Kana bang inaana na lang gyud nga pagkaistorya ba? Kay babae lang kay maklaro man gud nimo sa inistoryahan ibutang tag binugoy na iyaha mo yung style pero lahi man po ang kang bungbong nya karon
si Bongbong Marcos bisag yun sa og daot pud wa man sa gid siya motubag yun. Wa pud siya mo pasakit og istorya. Unya si Sara sa gyud tinuod makita gid siya iyang mga lihok pero mao lagi sad iya man sa nang papa. Matunga sad ka. Pero iya man sa nang papa. Pero sometimes mo pili ka Mupili ka. Kay dili man sad sa tanang panahon nga pamilya will always be the choice. Depende sad sa unsay tan-aw nimo. Depende sad sa imong priorities. Yeah. Mao na nga karon atangani tungod kay unsa pod ka ang imo ang atong tan-aw ni unsa ka influensado si ang First Lady ngadto sa iyahang bana nga karon may naglingkod nga presidente. Kaduha og unsa ka lawom no kay naa na bay nang gawas nga report nga kanang mga naay mga tawo nga naglingkod karon diha sa kabinete or mga nagpalibot ni Marcos Bongbong kang kuan na design na sa First Lady no iyahan na pero you know to me kanang mga ingon ana ba kanang kuan man na bana og asawa for me unit man na ingon bitaw ta ini kakasal nga ang duha na himong usa niya karon atong buwag-buwagon ang mga desisyon. Kung do you think nga kung ihapon ng movement wa pud nay approval sa bana na approval sa bana sumo na akong gipasabot lagi unsay gilawmon sad ba unsa ka influensado ang asawa ngadto sa iyang bana kay na may mga desisyon usahay nga ang bana mo ang asawa mo ingon nga mao ni akong gusto ang bana lahi po iyahang state of mind kay siyempre presidente man ko sabay pwede siguro na depende ra sad siguro depende na pero bitaw di man kang patuon ako unsa really natural no na may mga atong mga desisyon nga para nato maybe for discussion but dili sad siya wholesale inana god nga inana ba nga kuan kay akong tan-aw na ko aning sitwasyon karon no batayana ni kay nitingog na si ang First Lady unya sagad na ba sa mga balita nga ato yung tan-awon ang First Lady hilom-hilom lang ba karon ni pero dako kayo og influensya na sa sa iyang naglingkod karon nga bana no kay inumdumi kana sa atong First Lady di sa taon na pipitsugin in taon basta dito yung taon na nag-base sa US dito na nanglaban dito no abogada na nga dito kamao na wala yung taon na asawa lang nga murag artista bisan pa sa artista okay ra man okay ra lagi na pero ang imo bang tanawon ang background ba professional ang nang tawhana no nanay iyang kana bang duot basa sa ko pero ang atong First Lady ato sa nga Vice President abogada sad na numbag magay nga tos Davao numbag nga tos siya pagka-abogada gyud ana ba so tanaw na kay mutubag di ra basta na magpa-alkanse pero para nako no kanang that is emong giingon nga bantayanan that is kanang remarkable movement kay kanang in the first place kay bawta sad ana niya nga di sad na mag-apil-apil nga kanang openly kay kibaw sad siya nga ang iyang bana presidente so karon nga nitingog na siya makaingon ta posibleng bugat-bugat sad siguro iyang kasakit kay nikatingog naman di ba mo na ato ang tan-awon diha ron unya ay ko ina iyang pagtingog wani approval sa presidente depende sad pa-interview dili ko mo to ana magkuyog mo magstorya mo do mga on video ang duha di ni jud ka moingon nga interviewon ko ni Taberna nya mingon ang bana ikaw nara nimo unsa may mong isulti unsa may kuan nimo ay ko ina wa pud kay bawo ang presidente so do na nay approval hindi ko mo tuog wani approval so pwede mo ingon ay pagbuot kay wa ka abroad di sad pwede wala na nanay blessing gikan sa presidente na bisan gani ang iyang pagsultian ng mga butanga posible na no kana mo na ato ang tan-awonon karon tungod kay usahay man gud ako sang tan-aw ba ang ato ang kakita gani kog video gani nga bag-o lang nga naabot si Marcos unya ang presidente niya ni si Sara dito naguna paghuman ni ana siya pagingon yang ana pakungulit tanan tawo buwag tanan na iyang mga sako ba naglakaw siya amot sa tong nga meeting na ato bag-o lang tong nanggawas no nga ni sibat ang vice presidente ditso kuyog sa iyang mga staff niya nabilin in town si Marcos sa atubangan ni-walkoutan siya so inana nga mga sitwasyon ba ito nang obserbaran ay akong paaboton kung mutubag ba si Inday Sara sa daan ng gawas karon kay na front page sad bayan ano pero usas na nawunon ani ang mga politiko asa sila
kung magbahi, mag-away na ang vice presidente o ang presidente. Ug asa sila labi na karon nga eleksyon na. No? Crucial man nga eleksyon karon kay napa may tulo ka tuig nga habilin ang presidente. Napay upat or tulo ka o tulo inana di napasay usa ka term pag yun. So far wala pa may gi-issue nga statement si Inday Sara. Pero ato nang atangan mo. Break sa data oy kumta ka break ganina. Sige. Balik may mans pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Lude Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Then, ang Cebu City Council ipadayag sa ilahang quote-unquote utmost dismay with the current power struggle sa Metropolitan Cebu Water District ug giawhag nila ang tanang partido nga nalambigit niini to de-escalate the conflict ug i-focus matud pa sa pag-address sa kasamtangang panginahanglan sa publiko nga mao ang tubig. Unya, ma-de-escalate pa kani din nga ang MCWD Chairman of the Board nga si Attorney Joey Daluz III niingon naman nga ang ilang kampo nagplano gyud nga mopasa kag kasong kriminal batok kang City Administrator Colin Rosell, Budget Officer Jeron Castillo, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Harold Alcontin ug kang City Legal Officer Carlo Vincent Jimena for trespassing,
harassment and conduct unbecoming of a public official ngadto sa buhatan sa ombudsman karong adlaw sila mo pasaka April 19, 2024. Si Cebu City Councilor James Anthony Cuenco ni sponsor kinig resolusyon nga unanimously approved usab sa konseho atul sa regular session nila ni adtong Miyerkules nga nag-ingon nga ang kasamtangang sitwasyon sa MCWD ni lapas na or ni overlap na sa mas labing importante nga issue nga mao ang grabeng panginahanglan sa pagtubag sa problema sa tubig taliwa aning nagpadayon nga El Nino. Niingon si Cuenco sa iyang resolusyon. The public is worried that instead of addressing their concerns about water, the current conversation within MCWD is the internal dynamics, whereupon two boards, both claiming legitimacy, exerting control over each other as to who should sit at the helm of the government body. Matod ni Cuenco nga kiniuntang internal ra kuno nga mga problema sud sa water district nahimo na noong kunong public spectacle. Last Tuesday, katong ilang pagsuspenso sa operations, ilang gitumbok, unya kato sa kunong pipila ka City Hall og CCPO personnel uban sa CDRRMO nga sakyanan nakit-an kuno diha sa dapit. Kinisad mo hinungdan nga ang konseho na aghat sad sa paghangyo sa CCPO pinaagi sa ilang director nga si Colonel Ireneo Dalugdog nga mutabang sa pagsiguro sa kahapsay kalinaw sa syudad by fairly addressing the concerns of all parties and upholding general welfare. Luoy ng pulis, maipit na sang pulis. Ani, si Raymond Alvin Garcia, ang vice mayor, nitingog na. Tingog na siya. Second demotion. Ang hilumon. Second demotion niya, iyang gisigundahan ang approval sa resolusyon ni Cuenco. Niingon siya nga mandato kuno sa CCPO to keep peace and order in the city and not to take sides. Ingon si Garcia, we don't like CCPO to actually take sides. They're here to keep the peace. Gisubayan og reach out sa Sunstar ang CCPO, pero wala pa sila ni tubag. So, mo na lang giingon. Pero wala lagi mo ni tingog sad no, nag-auhag sad sa mga taga City Hall sa ilang gibuhat. Napanguli mo diri City Hall. Ay mo pag-apil-apil diha. Or to launch an investigation into the presence of some City Hall employees and officials during the rally in MCWD. Office hours man to. Oh, mo lagi na. Nya kinsa man sa naningog nga mga konsyal. mo nay nakabati diha. No? Pero nitingog si Attorney Dalusa, ingon si Attorney Daluz, ila ko nung gihulga ang mga gwardya, way nahimo ang gwardya, ni sakas taas, pag abot, giinan ko nung gwardya, ablihi, giablihan ang 5th floor, pagsud, ila untang ablihan ang GM's office, pero amom tong gilis daglak, so di, gid sila kasud, apan ilang gigamitan og ATM card ko no. Naluoy si Daluz ni Rosel, tungod kay matud pa, wa siya paluyuhi ni Mayor Michael Rama, saying Rosel did not act on his own but with the mayor's directive. Kaya numduman niya itong Merkules, gihimakak sa mayor ang iyang kalambigitan sa maong mga nahitabo. Mo na akong giingon. No, mo na akong giingon nga mapailan yun mo og kaso ana kay usahay gud ang ato ang paglaban, ang ato ang order. Ako di mo kumutuo kato pag-adtong Rosel, katong pag-adto nila ni Jeron Castillo, kato nila ni kisa na yung usa ka na ganing sa Alconten nga watoy blessing gikan ibabaw sa magbutbuot lang sila nga adto magmuhimo sila gilang kagalingon nga mga moves nga without approval sa ilang labaw di ta mo tuo ana imposible na kay nastanan no pero nanghunaw naman ang mayor ala tubangan na ninyo diha kay ato na ning gipanag-andaan nga kining kampo ni Dalos nila ni Donoso nila ni Mesino ug uban pa mo file ginig kaso yadtong mga tao nga nipugos pagsud sa MCWD. Karon resulta na di mo file og kaso. Nya karon kay nanghunaw naman ang mayor. Mao na diharoy ato ang problema diha. So mao na ang kinisang mga tawhana mabiton na nanawagan tagagahapon unsa magitingog aning council gud unsa man po ilahang baruganan pud aning nahitabo karon diha sa MCWD. Para nato ako uyon ko atong gisulti ni Cuenco nga pwede ra mong utanig mapaagi ni sa istorya ngo nga unsa man di mo manaog diha na sige ato lang ning ko anon basta kami ana nya ato ning paagi korte
Dili kay murag naabot sa punto nga maglalirali na magpadanag mga tao yan igawas ng istorya nga kini des abiho consultant na ini sa mayor. Consultant gid na siya. Consultant ni gawas man ningutana man si Governor Gwen. The same person? The Nangutana. same person katong babay? Ay lagi. Mao ba? Mao may istorya ron ni gawas naman nga ang nagleader ato nagrally kuno consultant man kuno sa mayor. Mao may nangutana man si Governor Gwen. Karon og consultant o unsa ni siya ngadto sa mayor. Mao na nay problema ron diha. Niya karon ang kadawat pagitag istorya nga kini ang mga tawhana nga iyang gipakuyog mga tao po nini katos sa carbon. Oy, si Cuba? Tong mga Maria Pino? Maria Pino masay ko nun nga mga sama na oy. Manindahay po mga tao diha gipakuyog po diha. Nya unsa may karon apil si Jimena nga pailag kaso, di ba? Si Inting Vicente. Ngano man maklaro man. Okay ni dayo. Kini unsa man gimandaan pa pangaon sa mo snacks anya. Di susugod na mo. Sa padra ikaw imom sa nang butangan og kuan oy. Kay ngano man ang mga reporter mismo mo ni hangyo dito nga di mo magsugod. Kinsa man Jimena si Inting Ismenya man na siya gud. Isminya tanawa. So wala Jimena ang giapil ni Saka wa man siya ni apil og Saka. Wala siya pero kini awan ninyo diha. Awan taga City Hall man na. Mo na ang ato diha ngano unsa man say labot sa mga empleyado sa City Hall o sa mga opisyal sa City Hall nga ni anha diyang dapita pagsugod pud sa rally mo na diha ato ba nga nasakyan naman lang gunig Mayo gud sus kapuya na niya may pa ng plano ni Mayor Rama ron nagipaluyuan pa nas luwak nga maghimo sa kagalingon nga water system water district nya maghimo pud siya iya kagalingon nga port authority asa ka siya dagat no unsa naman unsa naman tani oy ug nasa port maghimo sa port authority unya unsa man lain na sa nang unsa taon sa sa datong awayon ani maghimo kuno sa port authority niya maghimo sa siya water district niya na kuan kuno ang luwa kuno mi support kuno sa iyang plano sa water district maghimo sumpay na po siya mga host na pod ana tanang plano ni Mayor Rama no puro ra gid iyang unahon og papel. Pero sao man na oy kapait sa den town na oy. Ako naloy no ang pulis kay mura na nagmoy na naipid. Ang mga pulis? Bita. Pero marunong sa ng pulis. Kaya sa mga pulis, before sana sila mo adto, mag-meeting sana sila, mangonsulta man po na sila sa ilang mga abogado. Naman ay mga abogado, mga legal po ng mga pulis. Mutana na sila, pero kung muadto sila, pero makadaghan naman ang mahigayon lot, wala man giningon nga naapiki atong kapulisan. Kaya in fairness po sa to ang mga pulis, kinsa man po silang musupak sa order sa mayor nga pantuon. Sumadto sila, pero katubitaw ni tabo sa pagguba sa gate dito sa Beverly Hills. Dito ba itong mga pulis? Pero ang mga pulis, igo raman sang ni tanaw dito. Basta walay gubot. Basta di lang sa gid ang pulis mo mangunay og tangtang sa gate o baka mangunay ang pulis nga tog ablay sa opisina sa general manager o baka ang pulis di lang gid mo mangunay og panukmod sa mga tao mapapahawa sa mga tao, wala problema niya. Okay, ang presence sa police, ang ilag yung pirming barugan na nga, to maintain peace and order. Ay lang mo, pag sumbagay diha, walay gubot, di may mapil, bahala na mo na tanaw lang ni. So, safety ra nga to ang kapulisan dihang dapita. So, ako rin ako, dili malanganin ang atong kapulisan ani. Naragit sila sa tunga. Pero maggubot mo diha, aniya na musod ang pulis. Mao na diha. Mana, bantayan lang sa gyud taw na kay wrong move. No. Pero man niya lang in town, nitingog in town ang atong mga konsihal. Si Kanimusyon. Si Kanimusyon si Kon? Seconded approval. Muna ha. Seconded. Ang ato ang Vice Mayor, tingog na gitaon, aning isyuha, seconded approval gid siya. Niya, kay James Quinco, tingog na sad. Pero, kabantay ko aning James Quinco, sukad niingon siya, hindi na siya mulansar. Sige na siya tingog. Basta din nakamulansar. Pero kung mulansar pa ka, mag-careful mo kasi imong isulti. Nga di masakitan ng imuhang partido. Ano man? Kaya di niya kakuaon. O ilaglag niya ka. Sirad-an ang gripo. Sirad-an ang gripo. Pero ako gipaabot ang butingog ng mga konsyal sa kuan, BOPK. Kaya mo ni klarong oposisyon. Ambot sa ni Ma'am Siniting-tingog, Franklin Ong ramay nagsigig sulti ang mutingog diha. Lagi? Ang uban unsa day na oy? Ambot unsa ning uban diha marag Archibald, si Juyang, si kisang ano sa? Si Mary Ann, o kisa pa man to sila ra man no.
anak ni Bebot. Oh. Si Jose Daluz. Oh, paningog sa Daluz naman. Jose Abilino. Paningog sa tao mo di ay pagbukawas mo sa inyong stand na Dias Council kay mo. Ayaw mo pagpaabot interviewon mo media. Kay wa masigi mang-interview ninyo kay nailhan mo nga di mo maningog. Barog mo diha sa council in decision ninyo. Dili sila barog, BOPK sila. Di, kamo ba in decision ninyo ba? Paningog mo. Paningog mo. Nya, matingog bansad. Suwaya na ninyo, supakan na ninyo ng gihimo ron diha sa unsay ug asa yung stand ng MCWD. Pwede naman sagud sila og dili interview, magpadade sila ilang statement or mag-post sila sa lang Facebook, itag nila ang mga naglaban nilang ani kay mga pildihonon no masaguli sila. Botang eh. Agay. Saon. So mao na diha. Mao na diha ang atong tan-awonon karon, no? Ang ato aga sitwasyon karon diha sa city. Ato laning obserbaran. May pasigwardo kalmar kayo mura lago gisarduan ang hotel dito sa Bohol. Yamtong igsuon siguro pero dito sila na. Dito na sila. Hingon gyud ang mga tao. Sama ni baroy tanan naman lang oy. Doon tibiro katawa lang. Mura lang di mo balhin sa North. Ala. Mura di mo balhin sa North District. Oy, kamo taga North District atangin niya na ninyo doon kay posibleng mo balhin sa North District. Mo yung manadunggan nga chika? Oo, dili na mag-congressman, mag-vice mayor na. Independent. Cute mao lagi na. Tanawa niya na ninyo. Abangan niya na ninyo. Kay ka mga pila ka semana or semana siguro, mubalhin na nagparehistro diya sa Okay, hapit na may di ba ang deadline for transfer of registration kay May manpod? Oo. Tanawa niya na ninyo, mubalhin na doon. Kalit na niya nagbalis doon sa North. Uy, kada kong chika. Og di na madayon, dito tinod nagisulti sa kong source. Ingon na ara ka sayon. Ngang. Tangan na nato dagan kay rog movement oy. Murag ang mga slate sa mga kandidato wa pa na nga puno kay sige pag wait and see. Si Dondon murag dagan man ta siya kuha nga to, congressman sa South kuno. Unya kay ang chika kay di naman pwede kay namas idorama mapili magbalik. Kay ganahan man siya mag-congressman kay adto siya dito sa Manila mag-base na ba kay assistant coach man siya sa Phoenix pod. Unya karon kay wa may bakante adto lang ka sa South. Adto lang ka sa North. So posible adto na ari na siya diri sa North. Niya magparehistro siya dito. O baka di na siya mo congressman, ari na siya sa kuan kana ganing vice mayor. Tanawono na diya mo na inyong atangan ni Dondon Sad Tiberos. Mo yung kalit na niya nagbalhin diha. Sige. Wanam tay oras di ayo. Pero ato ning lilion unsay ending sa daning MCWD kay nagtingog naman ni sila. Karong adlaw atong atangan ang filing sa kaso. Unya basin kuno they will also file kuno a case against Cebu City Mayor Michael Rama in due time. So basig nagkuan pa ni sila nagtigom pa nig mga igong kusog og ebidensya. Well, di sa kumutuo nga ang grupo po ni Mayor Michael Rama wa po'y plano mo file pog kasong lalos na apo na. Mas may pa ka na ilang buhaton. Nag-file naman gay before pa. O gani, mas may pa mao na ilang buhaton. Magkinihaay sila. Atos korte. Kato na bang maay pa yung buhot, nagkuyog pa mo, may na ba kami ng rule of law? Nya karon nga nagkaaway na mo, ari na nyo, daugon na nyo ng rally diha, daga mga empleyado City Hall. Agay. Konsultan. Mga wahinungdan. Mauna. Ato yung padangat ang gianda ni Tatay Dodong ang iyong pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garanggo. Sa Juan 3, uno nga to sa 3, kini atong mabasa. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo, nagingan lang Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Usa ka gabi niya na miadto siya kang Hesus ug mingon kaniya, dasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipabuhat gawas kun ang Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa ginharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Mahinungdanon gyud diay kayo sa usa ka binuhat nga siya mataw pag-usab. Kay sumala pa ni Jesus, kini ang gikinanglan aron makakita kita sa ginharian sa Dios. Sa imong pagdawat sa Espiritu Santo, paghatag sa imong kinabuhi kang Hesus, mabag-o usab ang imong kinabuhi. Kay kung ang Espiritu Santo nga mo'y naghari sa imong kinabuhi, ani dinhi masukod ang kausaban sa imong pagkatao.
Kay sa 2 Corinto 5:17 nagingon, kay si bisan kinsa nga nahiusa ngadto kang Kristo bag-o na siya nga binuhat. Ang daan miyagi na ug niabot na ang bag-o. Kadtong nangandoy ug kausaban sa kinabuhi kinanglan gayud ni Kristo. Kay sa imong kaugalingon lamang dili mo makabot ang imong gitingwa. Mahariya siya sa imong kasing-kasing. Magigsuon, mao kini ang pulong nga maghatag kanatong giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nang itong amahan, salamat ini gayuna nga imong gihatag kanamo nga mabago ang among kinabuhi. Salamat Espiritu Santo sa imong pag-usab sa among kinabuhi. Una kami sa imong grasya sa tanang higayon. Nagkinanglan kami nga maguban kanunay sa maong paningkamot sa pagpuyo dinhi sa katarong. Usa, mahal nga Espiritu Santo, ayaw kami biyay dinhi nining kalibutan. Papuya kami kanunay dinha sa imong kasing-kasing. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa akoy ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, and Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. So di pa mi manamilit, we would like to greet happy birthday sa amuang pagumangkon nga si Desiree Jane Tabar, anak ni Konsehal Edvic Tabar din sa barangay Ibo. Lapu-lapu, happy birthday lang ka. May you have more birthdays to come. Birthday sa drone sa imong amiga nga si Flor V. Kerubin, si Yoch. Happy birthday. Oh, imong kumare. Happy birthday na Mare. Editor sa Super Balita, no? Nya ako nang kumare sa si Yuts. Nya bilitin happy birthday pod gadto ni Gabriel Bonhoc. Super Gabriel Bonhoc. Super Gabriel Bonhoc. Murag birthday sa drone kung ako nasayop ni Lancio. Anak ni Tita Joy. Sa tanang mga nagsaulog silang adlaw na tawhan, happy birthday. May you have more birthdays to come. Alang sa nagsagulog po sila mga anniversary karong mga panahon na. Happy anniversary ninyo. Naman sa mga 10 months, mga sapato, mga 9 years. Ay, mga mansari. Oy, di si Gamali, happy. Ay, uy, happy na sa pangan sa bana, uy. Anniversary bang gito? Lieutenant Colonel Aljun Lianes. Og ni Board Member Daisy Gamale. Happy anniversary ninyo. Una tay oras, ako inyong alagad sa kanginan, Malu Inokando Tabar. Ako sab si Dennis Regner Tabar. Dagang salamat sa inyong papakig-uban sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all.